Mother's Day, I will cook special caldereta beef. Yung pong nire-request ng aking mga anak. Since wala sila, kami na lang muna ni Papa ang nagkakain nito. Nagpa-fry lang ako nitong mga carrots at potatoes ng very quick. Ito guys yung pinagbabaran ko kanina ng aking beef. So, fry ko lang yan. Guys, golden brown na siya. Na very ripe. Nga pala, gumamit po tayo ng virgin olive oil. Birthday ang brand. Shoutout. Hindi po yan sponsor. Pwede na po yan. Off na natin yung fire. Sunog na natin ito sa fire. Lagyan ko na siya dito. Nagamit din tayo ng Mamacita's Caldereta Mix. So, tapusin ko lang yan. Ayan na guys. Nagpasatay na tayo na bell pepper. Kanina pa pala hindi ko na on yung cam. Nice color, right? Sa caldereta, mag-struggle lang po tayo sa pagpapalambot ng baka. But later lang, mabilis na lang yan after nyan. So, ayan na guys. Maganda na yung kanyang color. Lumalabas na rin yung kanyang amoy. And let's turn off the fire. Sama na lang din natin siya dito. Guys, this time magsusutay na tayo ng ating bawang at sibuyas. Wait lang ha, mahirap ang isang kamay. Guys, yung ating onion. Wala kasi tayong handle ng cellphone, kaya pagpasensyahan nyo na po. Lagay ko na rin po yung ating garlic na napakarami. Gagawin ko talagang special to guys. Kasi Mother's Day ngayon at hindi na kami kakain sa labas dahil pagod na yung asawa ko sigurado pag uwi. So, dito na lang natin gawin special. Pwede naman yan. Give and take lang naman yan guys sa relasyon. Kahit sa mag-asawa. Diba? Hindi tayo kakaintindihan kayo. Dagdagan natin yung ating virgin olive oil para hindi siya masunog. Tignan nyo naman kung gaano ka-colorful ang ating mga veggies. There. Ang bangon-bangon yan na. Perfect. Pwede na natin sa pagkakataon yan, pwede na tayong maglagay ng ating, wait lang ha, tingnan natin ng ating garlic. Not much. Konti pa. Kasi pangit yung hilaw. Dinagdagan ko lang siya ng oil guys. Yan, amay-amay na siya. So, lagay ko na rin itong ating finely chopped na bell pepper. Ulala! Ayan yung magpapalasa sa ating sauce later. Ang bonggang-bongga. So, lutuin ko lang siya guys. And then, lagay na natin yung beef. And just a few minutes. Wala na uling it's bad. Konti pa. Napakuluan ko na po yung aking beef. Kumain na yung apoy. Lagay na rin tayo ng konting fish oil. Pampalasa lang niya. At saka konting soy sauce. Sobrang konti, parang wala na lumalabas. And pwede na natin ilagay yung ating pinakuluang baka. Oh, lala! So, mix lang natin yan together. Tapos, ilagay ko na rin yung mga sauce niya. Wait lang siya. Guys, medyo okay na siya. Lagay ko na itong mga tomato sauce,
tomato sauce. And then, lagyan ko din siya ng konting tomato paste. Sana nakikita nyo, diba? Konti ba yun? Marami na ata ang nalagay, guys. Kasi balik ko na yung pinagbabadan ko kanina. Ang hina ng apoy. And lagay ko na rin ang liver spread. Oh my gosh. So ito guys, liver spread. Wait lang, maglalagay ko lang ako ng spoon. Di kaya ng isang kamay. Guys, nilagay ko na itong liver spread. And we need to add some water. Better po kung hot yung inyong tubig. See that? Oh my goodness. Gugustuhin pa ba ni asawang kumain sa restaurant niyan? Ang yabang. Wala pa dyan guys ang ating cheese. Even cheese. Maglagay na rin tayo ng ating cubes. Beef cubes. Guys, lalagay ko na ating beef cubes. Medyo nagsastruggle tayo sa isang kamay. Sana siya. Kailangan lang natin siyang durugin ng bonggang-bongga. There you go. Sobrang sarap na niya, pero the veg is still waiting. Final touch na ang mga veggies. Oh my God, sana naamoy mo po siya. At we also add this caldereta mix. Hindi ko to ubusin guys kasi spicy. Spicy ba? Oo, spicy. Ayaw ni asawa ng spicy. Baka hindi niya yan ma-appreciate pag maanghang. Actually, naparami pa nga yata. Add tayong water. Again guys, ito po yung sa pamamaraan na gusto ng aking mga anak. Ito yung paano ko niluluto ang kaldereta o siniserve sa aking pamilya. Maraming version ng kaldereta, but this one is special for my family or my kids. Ito yung lagi nilang nire-request. At huwag natin kakalimutan ang ating dry peas. You can also use the garbanzos guys. Wait lang ha, buksan ko. Alright, na-drain ko na siya ang ating green peas. Masarap din daw guys ang garbanzos, pero ito ang gamit ko. Oh lala. Dalawa lang kami ni asawang kakain yan guys. Siguro mga 3 days kami magkakaldereta. Palambutin lang natin ng konti at ready to serve na yan. Lalagay na lang natin ang vegetable. Yan na siya guys. Oh my gosh. Sabaw pa lang, sauce pa lang, ulam na. At dahil dyan, pwede na natin ilagay yung ating gulay. Ito yung ating carrots and potatoes na na-pan-fry na natin siya guys. So, pakuluan lang natin siya ng konti. Oh my God, look at that! And of course, ang ating bell pepper, ang ating ihuhuli. Pag napatay na lang natin yun siya. Kasi mamaya pa si asawa uuwi guys. So, ayun na po yung ating cheesy caldereta. Ay, hindi ko na naipakita pala sa inyo. Nalagay ko na guys yung cheese. Sorry na kasi nag-ano yung ating camera. Naglagay lang ako ng cheese keso. So, yeah. Pwede na yan. Okay na to. Okay na to. Oh my gosh. Look at that. Kung naamoy nyo lang siya guys. Ayan, sobrang nag-ano na. Natunaw na ng bonggang-bongga yung ating fine chopped na bell pepper kanina. So, yan. So, ito, pang-garnish na lang natin sa toppings later. Try nyo guys, itong ating caldereta, cheesy beef caldereta.
Ito ang most requested ng aking mga anak. At dahil Mother's Day ngayon, kami na lang ni Papa muna ang kakain para sa kanila. Salamat sa panonood. Guys, after 30 minutes, ito na siya. Super lambot na yan. Actually, hindi super. Tama lang. And pwede na nating ilagay ang ating anong tawag dito? Bell pepper. Na ano ko na ito isa, guys, na pan-fry ko na din yan kanina. Parating na kasi si asawa, kaya ilagay ko na. Look at that! Siguro, guys, mga 3 days or 4 days pa naming ulam to. Ito na yung aming Mother's Day special edition ng aming cheesy caldereta. Look at that. Oh my God. Ang lapot-lapot na masyado ng isang kanyang sauce, guys. Ready to serve. Kain na po tayo. Okay na to. Okay na to. Pinay na pinay ka kung alam mo to. Okay na to. Oh, sarap ng ulam. Wow! Yummers! Na guys, day 2 ng aming caldereta. See, sobrang yummy pa rin siya. Dami pa rin sauce. Mas lalo siyang sumasarap kapag leftover na siya. Na nireheat nyo ng ganyan. So, ayan na ang ating ulam na caldereta. You know what guys? This is the tips para makapag-save kayo ng money while you're enjoying your foodie. Ang favorite nyo pang lutuin na pamilya. So this is only I bought this beef for only 275. And look guys, ilang days, second day na namin to ngayon. O diba, sinave ko talaga yung plastic para sa inyo. Para may resibo. So ayan yung gawin nyo. Kung lumabas kami kahapon, just like my husband told me, na we are planning to eat out for a like beef steakhouse. So, sabi ko, since bad naman ang weather, ako na lang ang magluto. Although, medyo, syempre, as you expected, kasi less than 2 hours ang biyahe, medyo mabigat siya, kasi frozen ang beef po dito. But anyway, sulit naman siya, kasi look, oh, for just only 275, and how much lang naman yung carrots, bell pepper, and potatoes, and the sauce itself. So, yeah. Murang-mura lang siya guys, and then makakasave pa kami, maulam pa namin to for like 3 days. O diba, craving satisfaction. Ang mahal kong asawa, may kape at may You like it, Papa? Sarap. O diba, nakasave na kami guys. Kung nag-steakhouse kami, ubos na yung magkano isa, Papa? 200 plus, isang kain lang namin yon. 500 plus. O 500, wala kaming almusal, wala pa kaming dinner. Ngayon meron pa kaming ulam for the next day.